Hindi ako yung tipo ng tao na madaling magtiwala. Tinuturuan ka ng Maynila na maging maingat, lalo na sa trabahong tulad ng sa akin. May-ari ako ng isang consulting firm, nagtatrabaho kasama ang malalaking kliyente, mula sa mga hotel chain hanggang sa mga construction firm. 20 taon kong binuo ang reputasyon ko, bawat kliyente, bawat kontrata. Lahat ay matatag, madaling hulaan hanggang sa makilala ko si Patricia. Kailangan ko ng tao sa opisina, yung nakakaintindi ng numero at marunong humarap sa kliyente. Nag-post ako ng opening para sa personal assistant at halos 100 ang nag-apply. Si Patricia ay isa sa mga una kong in-interview. Pumasok siya sa opisina ko ng puno ng kumpiyansa, matalino manamit, na may ngiting nagsasabing alam niya ang ginagawa niya. May karanasan na siya sa corporate world. Nagtrabaho sa ilang malalaking kumpanya sa Cebu bago lumipat sa Maynila. Nakakapagsalita siya ng 3 wika, marunong sa numero. At kapag nagsasalita siya tungkol sa business strategies, aakalain mong 20 taon na siya sa industriya. Pero 32 pa lang siya. Kinuha ko siya ng walang gaanong pag-iisip. Siya yung tipo ng tao na pagpasok sa kwarto nagiging mas malinaw at organisado ang lahat. Perpekto ang unang buwan. Inayos niya ang mga meeting, naghanda ng presentasyon, binantayan ang lahat ng numero, at nakita pa ang mga pagkakamali sa kontrata na pinalampas ng mga abogado ko. Gusto siya ng mga kliyente dahil palagi siyang profesional, magalang, pero matalas kapag kinakailangan. Nagsimula akong magtiwala sa kanya. Marahil masyadong mabilis pero pakiramdam ko ay sa wakas natagpuan ko ang isang taong nakakaintindi kung paano ako mag-isip. Ang asawa kong si Katerina at ako ay matagal ng kasal sa papel na lang. Natutulog kami sa magkahiwalay na kwarto. Pinag-uusapan lang ang bayarin at obligasyon. Hindi kami nag-aaway dahil wala na kaming mapag-usapan. May 2 kaming anak na malalaki na at may sarili ng buhay. Ang anak naming lalaki ay nasa Dubai. Ang anak naming babae ay nag-aaral sa Singapore. Si Katerina ay propesora sa isang high school habang ako ay buong araw nasa opisina. Ang pagsasama namin ay hungkag, malamig, mas ugali na lang kaysa relasyon. Hindi ako naghanap ng aliw sa iba dahil masyado akong abala sa trabaho, pero naging bahagi ng araw-araw ko si Patricia. Nagsimula sa walang mali siya. Overtime, sabay na hapunan pagkatapos ng mahabang meeting kasama ang kliyente, kwentuhan tungkol sa buhay habang nagkakape. Naintindihan ko na hindi lang sa trabaho ako tinutulungan ni Patricia, binabalik niya ang pakiramdam na buhay ako. Sa kanya, kaya kong pag-usapan ang lahat, tumawa, makaramdam ng iba bukod sa pagod at obligasyon. Marunong siyang makinig sa paraang hindi ginawa ni Katerina sa loob ng maraming taon. Isang gabi, matapos naming makuha ang isang malaking kontrata sa isang hotel chain mula sa Palawan, naiwan kami sa opisina. Nag-celebrate kami habang umiinom ng alak. At nangyari na. Hindi ko plinano, ayaw ko ng komplikasyon, pero sa sandaling yon, walang ibang mahalaga kundi ang kasalukuyan. Ang relasyon namin ay naging sikretong maingat naming tinago. Sa opisina, mahigpit kaming profesional, pero pagkatapos ng trabaho, iba na ang lahat. Alam ni Patricia ang lahat tungkol sa buhay ko, sa pagsasama namin, sa mga kabiguan ko. Lubos akong nagtiwala sa kanya hindi lang bilang babaeng karelasyon ko kundi bilang isang business partner. Binigyan ko siya ng access sa lahat ng mahahalagang dokumento, isinama sa lahat ng negosasyon, hinayaan ko pa siyang humawak ng ilang kliyente ng mag-isa. Naging depende ako sa presensya niya, sa trabaho at sa labas nito. Pero doon nagsimulang magkagulo ang mga bagay. Una yung kontrata sa construction firm mula Batangas. 3 buwan naming pinagtrabahuhan yon. Lahat ay napagkasunduan na, tanggap na ang mga presyo, at bigla na lang, mula sa wala, umatras ang kliyente. Sinabi nilang nakahanap sila ng ibang consultant na mas bagay sa kanila. Nalito ako dahil maganda ang relasyon namin, pero hindi ko pinansin. Nangyayari ang mga ganyan. Sabi ko sa sarili ko. Sumunod ang kliyente sa turismo, isang chain ng apartment sa Baybayin. Si Patricia ang humawak ng negosasyong yon dahil abala ako sa ibang proyekto. Mukhang maayos naman ang lahat, pinapadalhan niya ako ng mga ulat, sinasabing gusto nang pumirma ng kliyente para sa susunod na season. Tapos tumawag ang direktor at sinabing aatras na sila dahil nakahanap sila ng ahensyang nagbigay ng mas magandang alok. Tinanong ko kung sino, pero ayaw sabihin. Sinabi lang niya na may inalok sa kanilang hindi ko kayang ibigay.
Naiinis ako. Nagsimula akong magtaka kung nawawala na ba ako sa laro. Ang pangatlong kontratang bumagsak ang pinakamahalaga. Nagtatrabaho kami kasama ang isang malaking investment group na may planong proyekto sa Manila. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Si Patricia ang namamahala sa lahat ng komunikasyon sa kanila dahil mas magaling siyang mag-Ingles at Aleman kaysa sa akin. Nasa lahat siya ng meeting, lahat ay dumadaan sa kanya. At isang linggo bago ang pirmahan, nakatanggap ako ng email. Sinabi nilang atras sila. Walang paliwanag, walang usapan. Isang malamig at formal na email lang. Nakaupo ako sa opisina, nakatitig sa screen at sinusubukang intindihin ang nangyayari. 3 malalaking kliyente sa loob ng 4 na buwan. Hindi ito nagkataon. Nagsimula akong muling suriin ang lahat ng dokumento, lahat ng email, lahat ng pag-uusap. At may napansin akong kakaiba. Ang mga email na pinapadala ni Patricia sa mga kliyente ay hindi palaging yung napag-usapan namin. May mga detalyeng binago. Ang ilang presyo ay mas mataas kaysa sa napag-usapan. Nang tanungin ko siya, sinabi niyang para yun sa ikabubuti ko, na sinusubukan niyang makakuha ng mas malaki sa negosasyon. Kapani-paniwala naman, pero may bumabagabag sa akin. Nagsimula akong makapansin ng iba pang bagay. Mas madalas nang nasa telepono si Patricia. Lumalabas ng opisina para makipag-usap ng pribado. Kapag tinatanong ko kung sino ang kausap niya, sinasabi niyang pribadong bagay daw o maliit na kliyente. Minsan pumasok ako nang di inaasahan at naabutan siyang mabilis na sinasara ang laptop niya. Sinabi niyang nasa social media lang siya at ayaw magpahuli na nagpapalipas ng oras sa oras ng trabaho. Tumawa ako pero nagsimula nang lumaki ang kawalan ko ng tiwala. Ang pagdududa ay parang virus. Kapag pumasok na sa isip mo, kakalat ito hanggang sa sakupin ang lahat. Nagsimula akong subaybayan ang mga kilos ni Patricia, nang hindi halata, nang tahimik, maingat. Hindi ko sinabi sa kanya na may hinala ako dahil alam kong kung nagkakamali ako, sisirain ko ang lahat ng binuo namin. Pero kung tama ako, kailangan kong makasiguro bago ako kumilos. Ang unang hakbang ay tingnan ang company email niya. Bilang may-ari ng kumpanya, may access ako sa lahat ng sulat, pero hindi ko ginamit ang pribilehiyong yon. Palagi akong nagtitiwala sa tao hanggat hindi nila ako binibigyan ng dahilan para magduda. Isang gabi pagkaalis ni Patricia, naiwan ako sa opisina at binuksan ko ang email archive. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko, pero alam kong may lilitaw kung may mali nga. At may nakita ako. Isang email na ipinadala sa isang address na hindi ko kilala, 1 buwan na ang nakalipas. Pinapasa ni Patricia ang mga internal na dokumento, kalkulasyon ng presyo, mga stratehiya namin sa negosasyon. Nagsusulat siya sa Ingles, nagpapaliwanag ng mga detalye ng proyekto na parang kausap niya ang isang taong interesadong malaman ang lahat tungkol sa mga kliyente ko. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Binuksan ko ang sunod na email, parehong pinadalhan, at ang isa pa, at isa pa. 20 email sa huling 3 buwan, lahat ay may impormasyong babayaran ng malaki ng kompetisyon para makuha. Sinuri ko kung sino ang pinadalhan. Isang kumpanya sa Manila, isang consulting agency, mas maliit kaysa sa akin pero agresibo. Kilala ko sila ng bahagya, bago sila sa merkado, pero mabilis umangat. Ngayon alam ko na kung bakit. Ibinenta sila ni Patricia, literal na inihain sa isang plato. Bawat kliyenteng nawala sa akin sa huling 4 na buwan ay napunta sa kanila. Bawat kontratang bumagsak ay napirmahan nila. Nasusuklam ako habang tinitingnan ang ebidensya sa harap ko. Pero hindi lang yon. Naghukay pa ako ng mas malalim. Sinundan ko ang mga tawag niya sa telepono gamit ang company phone. Nakahanap ako ng 12-dosenang tawag sa iisang numero, laging tumatagal ng 20 o 30 minutos, palaging sa oras na mag-isa siya. Ang numero ay nakarehistro sa isang taong nagngangalang Dominic Navarro. Hinanap ko siya sa internet at nakita ang profile niya. Ang may-ari ng mismong consulting agency na yon. Bata ambisyoso, isa sa mga tipong iniisip na sila ang pinakamatalino sa kwarto. At malinaw na sapat na matalino para gamitin si Patricia para sirain ang negosyo ko. Nakaupo ako sa dilim ng opisina ko at sinusubukang buuin ang mga piraso ng palaisipan. Si Patricia ay nagtatrabaho para sa akin. Natutulog kasama ako. Nagsasabing mahal niya ako. Habang buong panahong tinatraidor ang lahat ng binuo ko.
Naisip ko kung plano ba ang buong relasyon namin o nangyari lang to kalaunan. Inakit niya ba ako para lang sa trabaho o dumating ang pagkakataon matapos kaming maging kami? Hindi ko alam kung alin ang mas masahol. Kailangan ko pa ng ebidensya bago ako kumilos. Alam kong kapag nagkamali ako, pwede niyang itanggi ang lahat, sabihing isa lang akong nagseselos na karelasyon na gumagawa ng kwento. Kailangan ko ng isang bagay na matibay, hindi mapapabulaanan. Kinabukasan, nag-install ako ng software para i-monitor ang aktibidad niya sa computer. Isang software na nagre-record ng lahat ng tinatype niya, lahat ng website na binubuksan, lahat ng dokumentong pinapadala niya. Hindi ko yon ipinagmamalaki, pero wala akong pagpipilian. Sa loob ng isang linggo, nakalap ko ang lahat ng kailangan ko. Nakita ko kung paano sila nag-uusap ni Dominic sa private message, kung paano nila pinagtatawanan ang mga pagkakamali ko, kung paano nila pinaplano ang susunod na hakbang. Sa isang mensahe, isinulat niyang ako ay isang naive na matanda na hindi mapapansin ang nangyayari hanggat hindi pa huli ang lahat. Sa isa pa, sinabi niyang kapag nakakuha na siya ng sapat na kliyente, baka magtayo siya ng sariling kumpanya. Sumagot si Dominic na hindi lang ito transaksyon sa negosyo, kundi personal din. Malabo ang sinabi niya, pero malinaw na may namamagitan sa kanila na higit pa sa pagiging magkatrabaho. Doon ko naintindihan na hindi lang ako tinraidor ni Patricia sa propesyonal na paraan. Sa buong panahong magkasama kami, habang may intimasya kami, habang sinasabi niyang naiintindihan niya ako, mayroon din siyang iba. Marahil plano niyon mula pa sa simula. Marahil pinadala siya ni Dominic sa akin para sirain ako mula sa loob. O marahil naghangad lang siya ng higit pa, at ako ay isang hakbang lang. Hindi na mahalaga. Pareho lang ang resulta. Naging tanga ako. Kailangan kong aminin, magaling siya. Bawat meeting na pinangunahan niya, bawat email na ipinadala niya, lahat ay ginawa ng napaka-subtle na hindi ko napansin hanggat hindi pa huli ang lahat. Kapag nawawalan ng interes ang mga kliyente, palagi siyang may paliwanag. Kapag bumabagsak ang mga kontrata, palagi niyang sinisisi ang merkado o ang kompetisyon, hindi kailanman ang sarili niya. At naniwala ako sa kanya dahil akala ko ay isang team kami, na nagtatrabaho kami para sa isang layunin. Isang gabi, isang linggo matapos kong matuklasan ang katotohanan, nag-overtime ulit si Patricia. Nagyaya siyang maghapunan, para raw i-celebrate ang isang maliit na tagumpay na di umano'y nakamit namin. Pumayag ako pero hindi na ako si Miguel na bulag na nagtitiwala sa kanya. Ako si Miguel na alam ang katotohanan at pinaplano ang bawat galaw. Umupo kami sa isang restaurant sa poblasyon, isang maliit na lugar na gusto namin dahil malayo sa mga kakilala. Umorder siya ng alak, tumatawa, hinahawakan ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Lahat ay tulad ng dati. Pero ngayon nakikita ko na ang nasa likod ng maskara. Bawat ngiti ay kasinungalingan. Bawat haplos ay manipulasyon. Tinanong ko siya kung kamusta na yung kliyente sa turismo, yung umatras. Sinabi niyang hindi niya alam, na pagkakamali yun sa panig nila, na hindi nila pinahalagahan ang trabaho namin. Sinungalingan niya ako ng harapan habang hawak ang kamay ko. Hindi ko siya kinumpronta nung gabing yon. Wala akong sinabi tungkol sa natuklasan ko. Kailangan kong maging matalino, matiyaga. Kung kokomprontahin ko siya ng maaga, baka sirain niya ang ebidensya, burahin ang mga email, gumawa ng kwento. Kailangan ko siyang hayaang magpatuloy, isipin na ako pa rin yung naive na matanda na walang napapansin. Dahil habang pinagpapatuloy niya ang laro niya, pinaplano ko ang mga galaw ko. Bumalik ako sa opisina nung gabing yon at nagtrabaho hanggang 3:00 ng madaling araw. Kinopya ko ang lahat ng ebidensya sa isang external drive. Nirecord ko ang lahat ng pag-uusap, lahat ng mensahe, lahat ng dokumento. Kinausap ko ang abogado ko, ipinaliwanag ang sitwasyon ng walang emosyonal na detalye, mga katotohanan lang. Tinanong ko siya kung ano ang pwede kong gawin, paano protektahan ang sarili ko at ang kumpanya ko. Sinabi niyang, may sapat na ako para magsampa ng kaso, pero mas matalinong ayusin ito sa ibang paraan. Isang paraang poprotekta sa akin at sisira sa kanya sa propesyonal na paraan, nang walang mahabang proseso sa korte. Ang plano ay simple pero epektibo. Kailangan kong kontakin ang lahat ng kliyenteng umalis, ipakita sa kanila ang ebidensya na minanipula sila, na ang impormasyong nakuha nila mula sa kompetisyon ay ninakaw mula sa akin.
Kailangan kong ilantad si Dominic at ang ahensya niya, ipakita kung paano nila binuo ang negosyo sa Pandaraya. At kailangan kong gawin yon sa paraang malalaman ng buong industriya kung ano ang nangyari. Pero higit sa lahat, kailangan kong harapin si Patricia. Hindi dahil sa pag-ibig o paghihigante, kundi dahil karapatan niyang malaman na hindi siya kasing talino ng inaakala niya. Karapatan niyang makita kung paanong ang lahat ng binuo niya ay guguho sa harap ng kanyang mga mata. Pinili ko ang Martes ng umaga para sa pag-uusap. Dumating si Patricia sa opisina gaya ng dati, may dalang kape at may ngiti sa labi. Bumati siya sa akin, umupo sa kanyang mesa at nagsimulang tingnan ang mga email. Hinayaan ko siyang makapag-ayos, makaramdam ng seguridad sa kanyang pekeng mundo. Pagkatapos ay tinawag ko siya sa aking opisina. Pumasok siya na may dalang notepad, handa sa isa na namang araw ng trabaho. Isinara niya ang pinto sa likod niya at umupo sa tapat ko. Tinanong niya ako tungkol sa meeting kasama ang bagong potensyal na kliyente na nakaplano naming puntahan mamayang hapon. Nakikinig ako sa kanya habang siya ay nagsasalita, habang binubuo ang susunod na kasinungalingan. At naghihintay lang ako ng tamang sandali. Patricia, sabi ko ng mahina, gaano mo katagal pinlano to? Tumigil siya sa gitna ng pangungusap. Nakita ko kung paano nagbago ang mukha niya, kung paano niya sinusubukang alamin kung ano ang alam ko. Pinlano ang ano? Tanong niya. Pinapanatili ang profesional na maskara. Itinulak ko ang isang folder sa ibabaw ng mesa patungo sa kanya. Buksan mo. Nag-alinlangan siya sandali tapos binuksan ang folder. Nasa loob ang kopya ng lahat ng email na pinadala niya kay Dominic, lahat ng mensahe, lahat ng ninakaw na dokumento. Pinanood ko kung paano namutla ang mukha niya habang binabasa ang mga pahina. Habang naiintindihan niyang tapos na ang laro. Miguel, kaya kong ipaliwa. Hindi. Pinutol ko siya. Hindi mo kaya. Nakita ko na ang lahat. Lahat ng email, lahat ng tawag, bawat kasinungalingan. Alam ko na ang tungkol kay Dominic. Alam ko na ang tungkol sa mga kliyenteng ibinenta mo sa kanila. Alam ko kung ano ang tingin mo sa akin. Naive na matanda. Diba? Yun ang tawag mo sa akin. Ibinaba niya ang folder. Hindi niya sinubukang itanggi. Marahil alam niyang wala nang saysay. Anong gagawin mo? Tanong niya. Hustisya, sagot ko. Pero hindi sa paraang inaasahan mo. Lumipas ang mga sumunod na oras sa isang ipo-ipo ng mga gawain. Habang si Patricia ay nakaupo pa rin sa opisina ko, nag-iisip kung tatawag ba ako ng pulis. Nagsimula na akong magpadala ng mga email. Ang una ay para sa direktor ng construction firm sa Batangas, ang unang kliyenteng nawala sa akin. Ipinadala ko sa kanya ang kumpletong dokumentasyon na nagpapatunay kung paano pinasa ni Patricia ang aming strategic plans kay Dominic, kung paano niya ginamit ang impormasyong yon para mas babaan ang mga presyo namin, at kung paanong ang desisyong ginawa nila ay base sa ninakaw na impormasyon. Tumawag ang direktor sa loob ng 15 minuto. Nagulat siya. Sinabi niyang wala siyang kaalam-alam. Nakinuntak siya ng ahensya ni Dominic na may alok na napakaganda para maging totoo, pero hindi na siya nagtanong. Ngayon naiintindihan na niya kung bakit. Tinanong niya ako kung ano ang pwede niyang gawin para itama ang sitwasyon. Sinabi ko sa kanya na pag-isipan kung ipagpapatuloy niya ang pakikipag-ugnayan sa isang taong bumubuo ng negosyo sa pagnanakaw o kung babalik siya sa taong orihinal niyang katrabaho. Bago matapos ang araw may pirma na akong kontrata. Ganito rin ang ginawa ko sa ibang kliyente. Ang hotel chain sa Palawan, ang investment group, ang ahensya sa turismo. Bawat isa sa kanila ay pinadalhan ko ng ebidensya, ipinakita ko sa bawat isa kung paano sila nalinlang. Ang iba ay galit, ang iba ay nadismaya, pero lahat sila ay gustong malaman ang buong kwento. Nagset ako ng mga meeting, ipinaliwanag ang sitwasyon, binuo muli kung paanong sistematikong sinira ni Patricia ang relasyon ko sa kanila habang binubuo ang karera ni Dominic. Hindi ito naging madali. Ang iba ay naniwala agad sa akin. Ang iba ay humingi pa ng karagdagang ebidensya. Pero nasa akin ang lahat. Bawat email, bawat tawag sa telepono, bawat mensahe. Dahan-dahan metodikal, ibinalik ko ang tiwalang sinira ni Patricia. At ang mga kliyente ay nagsibalikan. Isa-isa, naintindihan nila na naging laruan lang sila sa laro ng iba. Pagkatapos kinontak ko ang PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry. Ipinadala ko sa kanila ang kumpletong dokumentasyon tungkol sa ginawa ni Patricia at Dominic.
Pagnanakaw ng trade secrets, hindi patas na kompetisyon. Paglabag sa mga professional standards, hindi ko hiniling na arestuhin sila, hindi ako humingi ng pera. Hiniling ko lang na malaman ang katotohanan, na makita ng buong industriya kung sino ang mga taong ito. Nagsimula ng investigasyon ng PCCI. Sa loob ng 1 linggo, ang ahensya ni Dominic ay nakatanggap ng opisyal na babala. Nagsimulang umalis ang mga kliyente sa kumpanya niya nang kumalat ang balita. Walang gustong makipagtrabaho sa isang taong nagnanakaw ng impormasyon. Walang gustong isugal ang reputasyon nila para sa isang taong walang etikal na pamantayan. Sinubukan ni Dominic na ipagtanggol ang sarili, sinabing legal ang lahat, na ang impormasyon ay galing sa mga pampublikong source. Pero iba ang sinasabi ng ebidensya. Sinubukan ni Patricia na maghanap ng ibang trabaho. Nagpadala siya ng aplikasyon kahit saan. Kinontak ang mga dating kasamahan. Sinubukang gamitin ang mga koneksyon niya. Pero mabilis kumalat ang kwento. Ang Maynila ay malaking lungsod, pero maliit lang ang business community. Alam ng lahat ang ginawa niya. Walang gustong kumuha sa isang taong nag-trader sa employer, nagnakaw ng kliyente at nagsinungaling ng maraming buwan. Tinawagan niya ako ng ilang beses, nag-iwan ng mensahe, nakiusap na bawiin ko ang reklamo, nabigyan ko siya ng pagkakataong magpaliwanag. Pero hindi ako sumagot. Wala na siyang pwedeng sabihin na magpapabago sa ginawa niya. Ang pinakamasaklap para sa kanya ay ang sandaling naintindihan niyang nawala na sa kanya ang lahat. Trabaho, reputasyon, kinabukasan sa industriyang gusto niyang kunin. Dinistansya ni Dominic ang sarili niya sa kanya nang magsimula ang mga problema, sinabing kasalanan niyang naging pabaya siya. Hindi niya ito ipinagtanggol, hindi siya nanindigan para sa kanya. Ginamit siya ni Dominic kung paanong ginamit niya ako at itinapon ng maging pabigat. Sa loob ng ilang buwan, umalis si Patricia sa Maynila. Narinig ko mula sa mga kakilala namin na lumipat siya sa Iloilo, nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanyang walang kinalaman sa consulting. Ang karera niya sa industriyang ito ay tapos na. Sa tuwing may maghahanap ng rekomendasyon, sa tuwing may mag-google sa pangalan niya, lilitaw ang kwento ng kanyang katrayduran. Iyon ay isang markang hindi na niya mabubura. Tungkol naman sa ahensya ni Dominic, bumagsak ito sa loob ng wala pang 1 taon. Nawala lahat ng malalaking kliyente nila, hinarap ang mga demanda mula sa mga taong nalinlang nila. At sa huli, nagsara sila. Umalis na rin si Dominic sa industriya. Ang huling balita ko sa kanya, may ginagawa siya sa IT, malayo sa mundo ng consulting na sinubukan niyang kunin sa pamamagitan ng pandaraya. Naka-recover ang kumpanya ko. Bumalik ang mga kliyente, nagdala sila ng mga bagong rekomendasyon, at ang reputasyon ko ay naging mas matatag pa kaysa dati. Nirespeto ng mga tao ang katotohanang hinarap ko ang katrayduran sa tamang paraan. Walang emosyonal na pagsabog. Walang paghihiganti na sisira sa sarili kong integridad. Ipinakita ko na ang hustisya ay makakamit ng walang karahasan nang hindi pisikal na sinisira ang isang tao, kundi sa paglalantad lamang ng katotohanan. Tungkol naman sa personal kong buhay, sa wakas ay nagkausap kami ng tapat ni Katerina. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa affair, tungkol sa lahat ng nangyari. Hindi siya nagulat. Sinabi niyang alam niyang matagal nang wala kami, na pareho kaming nabubuhay sa ilusyon ng isang pagsasamang hindi na umiiral. Nagkasundo kami sa isang tahimik na hiwalayan, walang drama, walang pag-aaway sa ari-arian. Hinati namin ang lahat ng patas at nagpatuloy sa aming magkaibang landas. Pagkatapos ng lahat ng nangyari kay Patricia, wala na akong enerhiya para sa isa pang laban. Ngayon nakaupo ako sa opisina ko, pinagmamasdan ang Maynila na gumigising sa umaga na may kape at trapiko. May bago akong team, mga bagong tao na maingat kong pinili at dahan-dahan kong binibigyan ng tiwala. Natutunan ko ang isang leksyon na mahal ang naging bayad, pero ginawa akong mas matalino. Ang tiwala ay binubuo ng maraming taon at pwedeng masira sa 1 segundo. Pero ang hustisya, ang totoong hustisya, ay hindi nanggagaling sa paghihiganti kundi sa katotohanan na sa huli ay palaging lumalabas. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mangyaring mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like at sabihin sa akin kung anong masasabi ninyo sa comments. 6 na buwan na ang lumipas mula nang harapin ko si Patricia sa katotohanan. 6 na buwan kung saan sinubukan kong buuin muli ang mga piraso ng aking sarili na nawasak. Umunlad ang negosyo, yun na lang ang tanging bagay sa buhay ko na may saysay. Bumabalik ang mga kliyente, kusa nang dumarating ang mga rekomendasyon, at kumuha ako ng bagong team ng mga taong tapat at matino.
O yun ang inaasahan ko. Ang hiwalayan namin ni Katerina ay natapos ng walang gaanong drama. Hinati namin ang bahay, kinuha niya ang apartment sa city. Ako nanatili sa luma naming bahay sa Alabang. Masyadong malaki ang espasyo para sa isang tao, pero wala akong enerhiya para lumipat. Ayos lang sa mga anak namin ang desisyon, sinabi pa nilang panahon na. Tinawagan ako ng anak kong si Marco mula sa Dubai at sinabing proud siya sa kung paano ko hinawakan ang lahat sa propesyonal na paraan. Ang anak kong si Maria ay hindi gaanong maintindihin sa umpisa tungkol sa affair, pero sa katagalan, naintindihan din niya na ang pagsasama namin ng nanay niya ay matagal ng patay. Ang gabi ang pinakamahirap. Pag-uwi ko kapag masyado nang malakas ang katahimikan, nagsisimulang bumalik ang mga alaala. Hindi lang tungkol kay Patricia, kundi sa lahat. Sa mga taong nasayang sa isang pagsasamang walang pagmamahalan, sa tiwalang ibinigay ko sa isang taong nagtraidor sa akin, sa pakiramdam na naging tanga ako na hindi nakita ang nasa harap ko na. Naisip ko kung naging magaling ba ako sa pagkilatis ng tao o kung maswerte lang ako hanggang sa makatagpo ako ng mga gustong samantalahin ako. Ang sabi ng therapist na sinimulan kong puntahan, normal daw ang makaramdam ng ganoon pagkatapos ng isang katraidoran. Sinabi niyang ang tiwala ay hindi na ibabalik sa isang gabi. Isa itong proseso na nangangailangan ng oras at pasensya. Umupo ako sa opisina niya kada 2 linggo at kinukwento ang nararamdaman ko. Sinusubukang isalita ang sakit na lumalamon sa akin mula sa loob. Hindi madaling aminin na may isang taong nakasakit sa akin ng ganito kalalim, pero kailangan kong gusto kong magpatuloy. At doon ko nakilala si Ana. Hindi ito romantiko, hindi tulad sa mga pelikula kung saan magtatagpo ang mga mata at alam mo na agad na siya na. Nakilala ko siya sa isang business meeting. Isa siyang arkitekto na nagtatrabaho sa isa sa mga proyekto kasama ang kliyenteng pinapayuhan ko. Ang proyekto ay ang disenyo ng isang bagong hotel sa Baybayin, malapit sa Bohol. Kailangan naming magtulungan sa logistics at pagpaplano, at siya ang taong kumakatawan sa architectural team. Ang unang napansin ko kay Ana ay ang pagiging prangka niya. Hindi siya yung tipo na umiikot sa problema o gumagamit ng mga walang lamang salita. Kapag may mali, sasabihin niya. Kapag may ideya siya, ipipresenta niya ng walang paligoy-ligoy. 45 anyo siya kasing edad ko at makikita mo sa mga mata niya na dumaan na rin siya sa sarili niyang mga laban. Hindi niya ikinwento yun sa akin sa simula, pero alam ko. Nakilala ko ito dahil dala ko rin ang parehong mga peklat. 3 buwan kaming nagtrabaho sa proyektong yon. Ang mga meeting ay profesional, nakatuon, walang anumang landian o pagtawid sa linya. Pero unti-unti, nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga bagay na hindi konektado sa trabaho. Kape pagkatapos ng meeting. Tanghalian kung saan pinag-uusapan namin ang buhay, hindi lang mga plano at numero. Naintindihan ko na nag-e-enjoy ako sa presensya niya sa paraang sabay akong naaakit at natatakot. Isang araw pagkatapos ng mahabang meeting kung saan sa wakas ay naisara na namin ang lahat ng detalye ng proyekto, nagyaya akong maghapunan para mag-celebrate. Nag-alinlangan si Ana. Nakita ko yon sa mukha niya, ang parehong pag-aalinlangan na naramdaman ko rin. Miguel, sabi niya ng dahan-dahan, hindi ko alam kung magandang ideya yan. Bakit hindi? Tanong ko, kahit alam ko ang sagot. Dahil nagiging komplikado ang mga bagay, sagot niya. Kliyente ka, nasa proyekto ako at bukod pa ron, tumigil siya. Bukod pa ron, udyok ko. Dumaan ako sa isang pangit na hiwalayan 2 taon na ang nakalipas, sabi niya ng mahina. At hindi ako sigurado kung handa na ako sa anumang bago. Naintindihan ko siya ng higit pa sa inaakala niya. Ana, sabi ko, hindi rin ako sigurado. Dumaan din ako sa sarili kong mga problema. Pero hapunan lang naman. Walang obligasyon, walang inaasahan. 2 tao lang na maaaring maging magkaibigan kung bibigyan ng pagkakataon. Nag-isip siya, tapos tumango. Hapunan lang. Ang hapunan na iyon ay tumagal ng 4 na oras. Pinag-usapan namin ang lahat. Tungkol sa hiwalayan niya, tungkol sa karanasan ko kay Patricia, sa mga anak, sa trabaho, sa mga pangarap namin noong bata pa kami, at sa realidad na hinarap namin habang tumatanda. Ikinwento ni Ana kung paanong niloko siya ng dati niyang asawa kasama ang isang kasamahan sa trabaho, kung paano niya ito natuklasan ng hindi sinasadya, kung paano siya nakipaglaban sa sariling kumpiyansa pagkatapos noon. Hindi ko ikinwento sa kanya ang lahat ng detalye tungkol kay Patricia nung gabing yon.
pero sapat na para maintindihan niyang alam ko ang nararamdaman niya. Ang pinakamasaklap, sabi ni Ana habang kumakain kami ng dessert, ay yung tinatanong mo ang sarili mo kung kasalanan mo ba. Kung mayroon ka bang nagawang iba, isang bagay na nakapigil sana sa nangyari. Alam na alam ko ang tinutukoy niya. Tapos marirealize mo na hindi mo kasalanan, dugtong ko. Na gumawa sila ng desisyong traidorin ka. At ang desisyong yon ay walang kinalaman sa'yo, kundi sa kanila. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon nung gabing yon, nakita ko ang isang ngiti na totoo, walang maskara. Bakit ang talino mo, Miguel? Hindi. Tapat kong sagot. Mahal lang ang ibinayad ko para sa leksyong yan. Pagkatapos ng gabing yon, nagsimula kaming magkita ng mas madalas. Walang opisyal, hindi namin pinangalanan kung ano kami sa isa't isa. 2 tao lang kami na nag-e-enjoy sa kumpanya ng isa't isa, na naiintindihan ang sakit ng bawat isa nang hindi na kailangang magpaliwanag. Dahan-dahan akong tinuruan ni Ana kung paano magtiwalang muli. Hindi isang bulag na tiwala tulad ng dati, kundi isang matalino at maingat na tiwala na binubuo bawat hakbang. Pero nandun pa rin ang takot. Sa tuwing magte-text siya sa akin ng gabi na, naiisip ko kung nandoon nga ba siya sa sinabi niyang lugar. Kapag kinakansela niya ang isang meeting dahil sa trabaho, maliit na bahagi ng akin ay nagtatanong kung totoo ba yon. Hindi ito patas para kay Ana pero hindi ko makontrol ang mga pag-iisip na yon. Ang mga peklat na iniwan ni Patricia ay hindi mababaw. Malalim ang mga yon at nangangailangan ng higit pa sa 6 na buwan para gumaling. Matiyaga si Ana. Kapag nagtatanong ako na may halong pagdududa, sumasagot siya ng diretsyo. Walang galit. Pinapakita niya sa akin ang mga mensahe, ipinapaliwanag kung nasaan siya, binibigyan ako ng espasyo para suriin kung kailangan ko. Hindi siya naiinis o hindi niya pinapahalata. Alam ko kung saan yan nanggagaling, sasabihin niya. Dumaan din ako diyan, kailangan lang ng oras. Isang gabi habang naglalakad kami sa isang parke sa Alabang, tinanong ako ni Ana, Miguel, ano ang kailangang mangyari para lubusan kang magtiwala sa akin? Tumigil ako at nag-isip. Hindi ko alam. Pag-amin ko. Marahil walang partikular na bagay. Marahil, oras lang. May oras ako. Simpleng sagot niya. At nagpatuloy siya sa paglalakad. Hawak ang kamay ko. Sa sandaling yon, naintindihan ko na marahil lang, may buhay pagkatapos ng katrayduran. Na marahil hindi ko kailangang mabuhay mag-isa. Protektado ng mga pader na binuo ko para walang makapanakit sa akin muli. Marahil si Ana ang kailangan ko, hindi para kalimutan si Patricia, kundi para matutong mabuhay sa kabila ng nangyari. Pero kung kailan nagsisimula na akong maniwala na pwedeng maging mas maayos ang lahat, bumalik ang nakaraan sa paraang hindi ko inaasahan. Biyernes ng hapon nang tumawag ang receptionist ko at sinabing may naghihintay sa lobby. Wala akong nakaschedule na meeting at tinanong ko kung sino. Tumigil siya sandali bago sumagot. Ang pangalan daw po ay Patricia Reyes. Tinamaan ako ng pangalan na parang sampal. Hindi ko akalaing makikita ko pa siyang muli, lalo na magpapakita siya sa opisina ko. Sabihin mo sa kanya wala akong oras, mabilis kong sabi. Sir Miguel, sabi po niya emergency. Mukha po siyang, mukhang hindi ayos. Ipinikit ko ang mga mata ko at sinubukang huminga. Bawat instinct ko ay nagsasabing paalisin siya, na huwag buksan muli ang pintong yon. Pero isang bahagi ko, marahil yung bahaging may natitira pang naramdaman para sa kanya, ay gustong malaman kung ano ang sobrang emergency para maglakas loob siyang pumunta rito pagkatapos ng lahat. Sabihin mo, may 5 minuto siya, sabi ko sa wakas. Pumasok si Patricia sa opisina ko at agad kong nakita na maraming nagbago. Ang babaeng umalis dito 6 na buwan na, ang nakalipas ng may pagmamalaking sinusubukang itago ang kahihiyan, ay anino na lang siya ng dati niyang sarili. Mas payat, maputla, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Simple lang ang damit niya, wala na yung dating estilo niya. Mukha siyang wasak. Miguel, simula niya, nanginginig ang boses. Salamat at pumayag kang makita ako. Hindi ako tumayo. Hindi ko siya inalok na maupo. Tinitigan ko lang siya at hinintay na sabihin kung bakit siya naroon. Alam kong wala kang dahilan para pakinggan ako. Pagpapatuloy niya. Alam ko ang ginawa ko sa'yo at hinding-hindi ko yon mapapalitan. Pero may kailangan akong sabihin sa'yo. May 4 na minuto ka pa.
Sabi ko ng malamig. Umupo siya ng hindi inaanyayahan, na parang hindi na siya kayang dalhin ng mga binti niya. Lahat ay nagkagulo, Miguel. Lahat. Pagkatapos lumabas ang kwento, hindi ako makahanap ng trabaho. Walang gustong kumuha sa akin. Si Dominic, iniwan niya ako nang magsimula ang mga problema. Sinabi niyang kasalanan ko ang lahat, na naging pabaya ako, na masyado akong madaldal. Patricia, pinutol ko siya. Hindi ako ang therapist mo. Kung pumunta ka rito para sa simpatya, hindi. Mabilis niyang putol. Hindi yon ang pinunta ko rito. Pumunta ako dito dahil may legal na problema ako. Sinabi ng abogado ko na maaaring makatulong ang testimonya mo. Nandoon ang totoong dahilan. Hindi siya pumunta para humingi ng tawad. Pumunta siya para humingi ng pabor. Anong klaseng legal na problema? Tanong ko, kahit hindi ako sigurado kung gusto kong malaman. Idinimanda ako ni Dominic, sabi niya ng mahina. Sinasabi niyang ako ang nagnakaw ng mga dokumento sa kanya, na ako ang nagsimula ng buong pandaraya, na siya ay inosente. Nagsisinungaling siya, Miguel. Ideya niya ang lahat. Ako ay, sumabay lang. Sumabay ka lang. Pag-uulit ko. Tulad ng pagsumabay mo sa pagnanakaw ng mga kliyente ko. Tulad ng pagsumabay mo sa pagbebenta ng mga trade secrets ko. Alam ko kung ano ang dating, hindi, sabi ko ng matalim. Hindi mo alam. Alam mo ba ang pakiramdam na maupo sa opisina na to at malaman na ang taong pinagkatiwalaan ko, na karelasyon ko, na binigyan ko ng access sa lahat, ay araw-araw akong tinatraidor? Alam mo ba ang pakiramdam na panoorin ang reputasyon ko, na binuo ko ng 20 taon, na bumagsak dahil sa mga kasinungalingan mo? Nagsimulang tumulo ang luha sa mga pisngi niya. Sorry, Miguel. Sorry talaga. Hindi kita kinakaawaan. Sabi ko ng mahinahon. Nagsisisi ka lang dahil nahuli ka. Kung hindi ka nahuli, kung nagtagumpay ka sa plano mo, walang pagsisisi. Nasa ahensya ka na sana ni Dominic, marahil kasama mo siya, marahil binubuo ang sarili mong kumpanya gamit ang ninakaw mo sa akin. Ang pagsisisi ay dumarating lang kapag bumagsak ka na, hindi bago. Sinubukan niyang may sabihin, pero wala siyang mahanap na salita. Nakaupo lang siya doon, umiiyak, naghihintay na tulungan ko siya. At ako ay nakaupo at nakatingin sa kanya, nararamdaman ko, ay wala. Walang galit, walang kasiyahan, walang awa. Isang kahungkagan kung saan dating may emosyon. Hindi kita matutulungan, Patricia, sabi ko sa wakas. Kahit nagustuhin ko, na hindi ko naman gusto, ang testimonya ko ay magpapatunay lang ng alam na natin, na lumahok ka sa pandaraya, ilalantad ka lang ng abogado sa korte. Pero pwede mong sabihin na si Dominic ang nagplano. Gusto mong magsinungaling ako? Pinutol ko siya. Bakit ko gagawin yon? Bakit ko isusugal ang lahat ng binuo kong muli, ang reputasyon ko, ang tiwala ng mga kliyente ko, para iligtas ang taong nagtraidor sa akin? Wala siyang sagot doon. Nagpatuloy lang siya sa pag-iyak, mas malakas, habang naiintindihan niyang hindi ko siya tutulungan. Baon ako sa utang, Miguel. Sabi niya ng desperado. Maraming utang. Bayad sa abogado. Renta. Lahat. Wala akong natira. Itinakwil ako ng pamilya ko. Ayaw akong kausapin ng mga kaibigan ko. Ikaw lang ang makakaligtas sa'yo. Tumayo ako mula sa upuan. Nasaan ka nung tinatraidor mo ako? Nasaan ang simpatya mo nung pinapadala mo ang mga dokumento ko kay Dominic? Nung pinagtatawanan mo ang mga pagkakamali ko sa mga mensahe? Tinawag mo akong naive na matanda, Patricia. Tandang-tanda ko ang mga salitang yon. Galit ako noon, hindi ko sinasadya. Sinadya mo. Sabi ko ng mahina pero mariin. Sinadya mo ang bawat salita. At ngayon inaasahan mong kalilimutan ko yon, na patatawarin kita, na tutulungan kita pagkatapos ng lahat? Hindi. Hindi ko gagawin. Tumayo ako at naglakad papunta sa pinto. Binuksan ko ito. Tapos na ang oras mo. Umalis ka na. Nakikiusap ako, Miguel. Sabi niya habang tumatayo, lumalapit sa akin. Nakikiusap ako. Ngayon lang. Tulungan mo ako ngayon lang at hinding-hindi mo na ako makikita. Tinitigan ko siya, ang babaeng dating may kahulugan sa akin, na dating nagparamdam sa akin na buhay ako. Ngayon isa na lang siyang estranghero na humihingi ng pabor na hindi niya pinaghirapan. Patricia, sabi ko ng dahan-dahan, gumawa ka ng mga desisyon. Masasamang desisyon.
At ngayon, hinaharap mo ang mga kahihinatnan ng mga desisyong yon. Hindi ko yan responsibilidad. Kailanman ay hindi naging. Dapat inisip mo yan bago ka nagsimulang magnakaw, bago ka nagsinungaling, bago mo inakalang kaya mo akong lokohin ng walang mangyayari. Hindi ako pwedeng makulong, Miguel. Bulong niya. Hindi pwede. Wala na yan sa akin, sabi ko. Dapat kinausap mo ang abogado mo kung paano mo ipagtatanggol ang sarili mo. Marahil umamin ka, marahil makipag-areglo ka. Pero hindi kita matutulungan dyan. Nakatayo lang siya doon ng ilang sandali pa. Nakatingin sa akin na parang naghihintay na magbago ang isip ko. Pero hindi nagbago. Pagkatapos ng ilang sandali, tumalikod siya at dahan-dahang lumabas ng pinto. Pinanood ko siyang maglakad sa hallway pabagal ng pabagal na parang bawat hakbang ay nangangailangan ng napakalaking lakas. Nang mawala siya sa elevator, sinara ko ang pinto at bumalik sa aking mesa. Dapat may naramdaman ako. Tagumpay, paghihiganti, kasiyahan. Pero ang tanging naramdaman ko ay ang parehong kahungkagan. Wasak si Patricia, kitang-kita ko. Pero ang pagkasirang yon ay hindi ko gawa. Resulta yon ng sarili niyang mga gawa. Tumanggi lang akong maging bahagi ng kanyang kaligtasan. Nang gabing yon habang naghahapunan kami ni Ana sa maliit na restaurant sa poblasyon, ikinwento ko sa kanya ang nangyari. Nakinig siya ng mabuti, hindi ako pinutol, hinawakan lang ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Nahirapan ka ba? Tanong niya pagkatapos kong magkwento. Hindi sa paraang inaakala ko. Sagot ko. Akala ko magagalit ako, o matutuwa, o kung ano. Pero naramdaman ko lang, ay kawalan. Dahil napagdaanan mo na yan, sabi niya. Ano man ang naramdaman mo para sa kanya na proseso mo na yan sa nakalipas na 6 na buwan. Ngayon ay huling hakbang na lang. Isinasara mo lang ang pinto na matagal nang nakasara. Marahil tama siya. Marahil ang Patricia na nasa harap ng pinto ko kanina ay hindi na ang parehong Patricia na nag-traitor sa akin. Pero hindi na yon mahalaga. May mga bagay na kapag nasira, hindi na maayos. May mga tiwala na kapag nawala, hindi na maibabalik. Yan ang leksyon na natutunan ko, isang leksyon na natututunan na rin niya ngayon. Isang linggo makalipas, narinig ko mula sa isang kakilala na nakipag-areglo si Patricia sa piskal. Umamin siya sa mas mababang kaso, nakakuha ng probation at community service. Mas mabigat ang parusa ni Dominic dahil siya ang utak ng buong operasyon. Pareho silang pinagbawalang magtrabaho sa consulting industry sa Pilipinas sa susunod na 5 taon. Tapos na, wala akong naramdamang kasiyahan nang marinig ko yon. Kundi ginhawa na sa wakas ay tapos na ang pahinang yon ay pwede nang isara magpakailanman. 1 taon na ang lumipas mula nang harapin ko si Patricia. 1 taon kung saan mas marami akong natutunan tungkol sa sarili ko kaysa sa buong buhay ko bago yon. Nakaupo ako ngayon sa opisina ko, pinagmamasdan ng paglubog ng araw sa likod ng mga gusali ng Maynila at sa unang pagkakataon pagkatapos ng lahat, nararamdaman ko ang kapayapaan. Ang kumpanya ay umunlad sa paraang hindi ko inaakala. Ang bagong team na binuo ko ay napatunayang mahusay. Kinuha ko si Ivan, isang batang consultant na nagtapos sa ekonomiya at may enerhiya at ideya na wala na ako. Kasama niya si Mina, isang assistant na perpekto ang pagkaorganisado pero hindi kailanman lumalagpas sa linya ng profesionalismo. Natutunan ko ang leksyon tungkol doon. Natutunan ko kung saan ilalagay ang linya sa pagitan ng trabaho at personal na buhay at mahigpit kong pinanghahawakan ang linyang yon. Mas nagtitiwala sa akin ang mga kliyente kaysa dati. Ang kwento kung paano ko hinarap ang katraiduran ni Patricia ay kumalat sa business community, pero hindi sa paraang kinatatakutan ko. Nakita yon ng mga tao bilang patunay ng integridad, patunay na pinanghahawakan ko ang mga pamantayan kahit na personal akong nasasaktan. May mga bagong kliyenteng lumalapit na partikular na ako ang hinahanap dahil alam nilang mapagkakatiwalaan ang salita ko. Yan ang uri ng reputasyon na hindi nabibili ng pera. Kami ni Ana ay dahan-dahang nagkaintindihan. Walang mga paru-paro sa tiyan o nakakabaliw na pagnanasa. Isang bagay na mas malalim, mapayapa, pag-unawa. Pagkatapos ng 1 taon ng maingat na pagbuo, lumipat siya sa bahay ko sa Alabang. Walang malaking seremonya, dahan-dahan lang na pinaghalo ang mga buhay namin hanggang sa naging natural na nandun siya. Ang toothbrush niya sa tabi ng sa akin, ang mga libro niya sa estante, ang tawa niyang pumupuno sa kahungkagan na matagal nang nasa bahay na yon.
Hindi ito perpekto. May mga sandali pa rin na nagtatanong ako kung totoo ba ang lahat, kung tama ba ito. Pero matiyaga si Ana. Kapag nagtatanong ako na may halong pagdududa, sumasagot siya ng may pag-unawa sa halip na galit. Ang problema ay hindi ang magtiwala muli, sasabihin niya. Ang problema ay matutunan kung kanino magtitiwala. At nandito ako. Hindi ako si Patricia. Hindi ako si Katerina. Ako si Ana. At wala akong pupuntahan. Nagustuhan ng anak kong si Marco at anak kong si Maria si Ana nang dumalaw sila. Tinawag ako ni Marco sa isang tabi noong Pasko at sinabing, "Dad, mabuting babae niyan. Kitang-kita sa paraan ng pagtingin niya sa'yo. Huwag mo nang pakawalan." Tumawa ako pero tumatak sa akin ang mga salita. Ang udyok mula sa anak ko na huwag nang ulitin ang mga pagkakamali ng nakaraan ay isang bagay na hindi ko inaasahan. Pero kailangan kong marinig. Marami akong naisip tungkol kay Patricia sa mga buwang yon. Hindi nang may panghihinayang o galit, kundi nang may pagtataka. Paano niya nagawang itapon ang lahat para sa panandali ang kita? Paano niya naisip na hindi ito lalabas? Marahil desperada siya, marahil mas minanipula siya ni Dominic kaysa sa inaakala ko. O marahil gumawa lang siya ng maling desisyon, sunod-sunod na maling desisyon, hanggang sa wala ng daan pabalik. Hindi ako naawa sa kanya. Pero nang hinayang ako sa kung ano sana siya kung iba ang pinili niya. Matalino siya, may kakayahan, at kung ginamit niya ang talento niya ng tapat, maaari siyang makabuo ng isang bagay na totoo. Sa halip, naging babala siya, isang kwento na sinasabi ng mga tao tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag gumamit ka ng mga shortcut at nagsinungaling. Narinig kong umalis na ng Pilipinas si Dominic. Pumunta sa Austria sinusubukang magsimula muli. Naiwan si Patricia sa Iloilo, nagtatrabaho sa isang trabahong walang kinalaman sa pinag-aralan niya. Ang parusa niya ay hindi kulungan, kundi isang buhay kung saan kailangan niyang manood mula sa gilid, habang ang iba ay nagtatayo ng karerang maaari sana niyang makamit. Minsan, mas masahol pa yang parusa kaysa sa anumang kulungan. Kapag may nagtatanong kung ano ang naramdaman ko pagkatapos ng lahat, kung paano ko hinarap ang katrayduran, sinasabi ko ang totoo. Una ay pagkabigla, pagkatapos ay galit, pagkatapos ay pagnanasang maghiganti. Pero ang paghihiganti ay wala sa karahasan o pagsira. Nasa paglalantad ito ng katotohanan, sa hindi pagyuko, sa hindi pagpayag na wasakin ako nito. Nasa pagpapatuloy ito ng buhay, pagbuo, pagtitiwala, sa kabila ng sakit. Natutunan ko na ang dignidad ay wala sa hindi kailanman pagkakasakit. Ang dignidad ay nasa kung paano mo hinaharap kapag nasaktan ka. Guguho ka ba o bubuin mo ang sarili mo? Hahanap ka ba ng ganti sa paraang magiging katulad ka ng mga nakasakit sa'yo? O hahanap ka ng paraan para lumabas ang totoo nang hindi ka nagiging kasuklam-suklam? Pinili ko ang katotohanan. Pinili ko ang ebidensya. Pinili ko ang hustisya na hindi nagsasangkot ng karahasan o pagiging irasyonal. At sa huli, sapat na ang hustisyang yon. Nawala ng karera sina Patricia at Dominic. Ibinalik ko ang sa akin. Sila ay naging babala. Ako ay naging halimbawa. Isang bagay ang natutunan ko. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Iniisip ng mga tao na kung pinatawad mo ang isang tao, kailangan mo silang pabalikin sa buhay mo. Pero hindi yun totoo. Pwede mong patawarin ang isang tao para sa sarili mong kapayapaan, pero nananatili ang mga hangganan na nagpoprotekta sa'yo. Marahil sa sarili kong paraan, napatawad ko na si Patricia. Hindi para sa kanya kundi para sa sarili ko. Dahil ang paghawak sa galit ay parang pag-inom ng lason at pag-aasang mamamatay ang kabilang tao. Kinakain ka nito mula sa loob habang ang taong nakasakit sa iyo ay nabubuhay ng sarili niyang buhay. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang muling pagtitiwala. Hindi ito nangangahulugang pagbubukas muli ng pinto. Nangangahulugan lang ito ng pagsasara ng pahina at pagpapatuloy, nang walang pabigat ng poot na humihila sa iyo pabalik. Tinuruan ako ni Ana kung paano magmahal muli ng walang takot. Hindi ito naging madali. Inabot ng buwan bago ako lubusang nagbukas, bago ko siya hinayaang makita ang lahat ng kahinaan, lahat ng takot, lahat ng kawalan ng kasiguruhan. Pero nang sa wakas ay ginawa ko yon, nang sa wakas ay hinayaan kong bumagsak ang mga pader, naramdaman ko ang kalayaan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon.
Ang kalayaang maging vulnerable sa harap ng isang taong hindi gagamitin ang kahinaang yon laban sa akin. Ngayon, may inihandang sorpresa si Ana para sa akin. Dinala niya ako para mag-hiking sa Antipolo, isang bagay na hindi na namin nagawa ng maraming buwan dahil sa trabaho. Nakaupo kami sa tuktok, pinagmamasdan ang Maynila sa ibaba at pinag-uusapan ang hinaharap tungkol sa mga plano para sa kumpanya, sa mga biyaheng gusto naming gawin, sa mga simpleng bagay tulad ng kung saan kami magpapasko. Miguel, sabi niya habang nakaupo kami ron, masaya ka ba? Inisip ko ang tanong. Masaya? Hindi ako sigurado, pero ako ay payapa. Kontento ako. Napapaligiran ako ng mga taong nirerespeto ako na hindi nagsisinungaling sa akin, na bumubuo kasama ko sa halip na laban sa akin. Kasama ko ang isang babaeng mahal ako kung sino ako. Kasama ang lahat ng aking pagkakamali at takot. Oo, sagot ko sa wakas. Marahil hindi sa paraang inaakala ko na magiging hitsura ng kaligayahan. Pero oo, masaya ako. Ngumiti siya at hinalikan ako. Simple lang, walang drama, isang sandali lang ng dalawang taong nakahanap ng isang bagay na mahalaga matapos parehong dumaan sa impyerno. Pauwi nung gabing yon, naintindihan ko na ang buhay ko ay naging kung ano talaga dapat ito. Hindi ito perpekto. Meron pa rin akong masasamang araw. May mga sandali pa rin ako ng pagdududa. Pero mayroon din akong isang bagay na wala ako dati. Meron akong kalinawan. Alam ko kung sino ako, kung ano ang gusto ko, at kung kanino ko gustong buuin yon. Ang katrayduran ni Patricia ay nagturo sa akin ng isang leksyon na mahalang naging bayad. Pero ang leksyong yon ang nagpatatag, nagpatalino, at nagpamulat sa akin. Natutunan ko na ang tiwala ay hindi isang bagay na basta-basta ibinibigay. Pero kapag ibinigay mo ito sa tamang tao, ito ang pinakamahalagang bagay na maaari mong makamit. Ang kumpanya ko ay umuunlad. Ang buhay ko ay may saysay. At higit sa lahat natutunan ko kung paano magpatuloy pagkatapos kang ibagsak ng buhay. Dahil ibabagsak ka ng buhay. Sigurado yan. Ang tanong ay hindi kung mangyayari ito, kundi kung paano ka babangon kapag nangyari yon. Bumangon ako. Dahan-dahan, masakit, na may mga peklat na mananatili magpakailanman. Pero bumangon ako. At yun lang ang mahalaga sa huli. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mag-subscribe sa channel, i-like ang video at sabihin sa akin sa comments. Nakaranas na ba kayo ng katulad na sitwasyon? Paano ninyo hinarap ang katrayduran? Gusto kong marinig ang mga kwento ninyo.